Alright, so nandito tayo ngayon sa, saan to? Bristol Hotel sa Moracabat. Umalis na tayo sa downtown kanina, so na-check out na tayo doon. Nag-stay tayo doon for about 3 or 4 days. Naikot na namin buong downtown. So ngayon nandito naman tayo sa Moracabat. I think malapit to sa mga Filipino community dito. So right now, may shoot tayo, photo shoot sa Dubai, you know. Punta tayo doon ng naka G-Wagon, Mercedes-Benz. Abangan nyo yung BTS and syempre yung output ng shoot na to. Samahan nyo kami, Dubai vlog, photo shoot, you know. Pakita natin sa inyo kung anong mga kaganapan din sa Dubai. And probably ito din yung gawin nyo kung pumunta kayo sa Dubai. So ngayon papunta tayo sa desert dito sa Dubai and we're riding a G-Wagon. Yeah, naka G-Wagon tayo ngayon, man. Pangarap lang dati to. Tapos ngayon, hindi man sa atin to, pero syempre, you know, at least ma-feel mo yung energy and frequency na dinadala sa'yo ng car. Makukuha mo na yan. Eventually, makukuha din natin to. You know what I'm saying? Mahal sa Pinas to. Diba? Dito mahirap tayo, pero sa Pinas mayaman tayo. Pero still, we can afford things like this dahil this is a reward of our hard work. Ginawa natin ang dapat gawin and natapos ko yung mga business ko dito. So right now, I think all that's left is to relax and chill, have fun. Kasi for about 4 days nakapag-business ako, business meetings, nadala na natin dito yung gusto nating dalhin and yeah, it was really great. Everything was smooth, as in smooth, perfectly fine, perfectly executed, you know. Na-execute natin lahat ng dapat gawin. Still, hindi ako makapaniwala na nandito tayo sa Dubai. This was just a dream before. May tanong pala ako sa inyo, may tanong ako. Naniniwala ba kayo na kapag mayaman ang isang tao, malungkot siya? Maraming nagsasabi nun, lalo sa Pilipinas, isa yon sa mga tingin nila sa mga mayayamang tao. Sabi nila kapag mayaman ka daw, malungkot ka. Diba? Kapag may nakakita, diba, yung kapitbahay nyo mayaman, laki-laki ng bahay, pero malungkot naman. Pero hindi. Hindi ba masaya na makapunta kayo sa iba't ibang bansa? Baka kaya malungkot yung bahay. Baka kaya malungkot yung bahay, nasa ibang bansa kasi sila. Diba? Yung mga anak siguro nagta-travel, nagtutour. So hindi totoo yun, diba? Itigil nyo na yung kakaisip na kapag mayaman, malungkot. Kasi hindi naman totoo yun eh. Masaya maging mayaman, masaya magkaroon ng pera. Masaya na magawa mo lahat ng gusto mo. Kahit kailan mo gusto. Masaya na mabili mo lahat ng gusto mo na hindi ka man lang tumitingin sa presyo. Masaya yon. Masaya na kapag nagkasakit yung pamilya mo o yung mga magulang mo o yung kapatid o kamag-anak mo, madadala mo sila sa magandang ospital. Hindi ba masaya maging mayaman? Masaya na masolusyonan mo lahat ng problema mo sa pera or sa buhay na to dito sa mundong ibabaw kapag may pera ka. Kasi dito sa mundo natin, kapag wala kang pera, sino ka? Ganoon dito sa mundo, lalo sa Pilipinas. Wala kang pera, sino ka? Mamatahin ka. Ibababa ka. Diba? Alipin ka. So kung gusto natin mangyari, lahat tayo makaabante sa buhay para makuha natin yung kalayaan at hindi tayo maging alipin ni naman. Tingnan nyo, ang lalaki ng bahay ng mga yan. Yung mga bahay na yan dito, libre kapag lokal ka. So parang yung laki daw ng villa mo, madedetermine yan kung gaano kalaki is kung gaano kadami yung anak mo. Here, it's already 4:30. So yung araw medyo pahupana, but it's alright. Try natin makuha pa din yung maganda nung tama ng araw. Ano yun? Sun kiss. Sun kiss shot, you know. So yeah, yun yung daming tao. Hike sila sa desierto. I think they're doing camping here. They set up a tent, tapos dito sila nagka-camping. It's a really nice place sa Dubai. Check out nyo to, Eye of Maleha. And then tingnan natin kung ano pa yung mga bagay na pwede natin gawin dito. So for now, let's do a photo shoot.
Para sa akin, alam nyo, generosity itong ginagawa ko sa internet eh. Dahil hindi lang naman puro marketing yung ginagawa ko, hindi naman puro negosyo, di ba? Nag-invest tayo sa mga ganitong trip para ma-motivate kayo magsumikap pa sa buhay. So mas lamang pa rin yung generosity. Tsaka bukod sa ini-inspire ko kayo na posible pala na maging mayaman ng isang bata na galing sa hirap, kung ready ka at nagigets mo, dapat makita mo din na pinapakita ko kung paano ko nagawa. So para sa akin, sa lahat ng nai-inspire, maraming salamat sa inyo. Ipagpatuloy nyo lang yan. Mahalaga na may role model talaga kayo kasi dati ganun lang din ako. So ang ginagawa ko ngayon ay ginawa lang din sa akin dati. Kaya kung ano man ang ginagawa mo o plano mo ngayong 2024, gawin mo lang. Kailangan mo sipagan. You have to start something. You have to start somewhere. Kailangan mong sipagan at kailangan mong galingan. Kasi magkaiba yung masipag lang sa magaling din. Diba? Yun yung pinagkaiba nun. Ang requirement para makakuha ka ng milyon ay galing. Hindi puro sipag. Kailangan mo ng talino at kailangan mo ng diskarte. So kung ano man ang ginagawa mo ngayon, either negosyo, serbisyo, nagbebenta ka ng kahit ano, you have to use your advantage. Be as advanced as possible. Equip yourself with knowledge. Mag-aral ka, mag-research ka. Hanapin mo yung mga role model na dapat mong mahanap. At yun ang use ng internet. Yun ang advantage ng internet sa ating mga bata. So hanapin mo kung sino yung papakinggan mo. Hanapin mo kung sino yung may buhay na gusto mong magkaroon at gusto mong maging. So yun ang mga hakbang para makuha mo yung unang panalo mo. You're one win away. Alam mo ba yun? I-realize nyo ba na isang panalo lang, mapapamukha mo na sa lahat ng mga hindi naniwala sa'yo na nagawa mo. Isang panalo lang, makukuha mo na ang lahat ng gusto mo. Isang panalo lang, magbabago na ang takbo ng buhay mo. Pwede mo nang makuha yung freedom at kalayaan na matagal mo nang hinahangad. So ano pa bang kailangan natin gawin? Gawin na natin na mas maaga. We have to start now and start somewhere to be able to live the life that we want as early as possible for the rest of our life. Dahil yun ang magandang gawin kung gusto mong ma-enjoy ng maaga lahat ng gusto mo. Para sa akin, mas gusto ko nang gawin ngayon ng mas maaga at mapagod ng maaga kaysa humasal at magtrabaho ako kung kailan masakit na yung paa ko, masakit na yung likod ko, masakit na yung kasukasuan ko, hindi na ako makasagad, hindi na ako makapagpuyat. Diba? Gawin ko na ngayon. Magpapakapagod na ako ngayon. Sasabay na ako sa mga matatanda. Kasi advantage ko to eh. Diba? Kaya ako sinasabi to kasi gusto ko ikaw, kahit nag-aaral ka pa lang ngayon, kahit na feeling mo wala ka pang capability or capacity para simulan yung negosyong gusto mong simulan, paano wala? Eh ako nga nagawa ko. Kung kaya ko, mas kaya mo. Tingnan mo na lang ng ganun. Kung kaya ko, mas kaya mo. Kung nagawa ko ng 17, 18, 19. Kung ikaw 17, 18, 19 ka din ngayon, all you gotta do is start. Magsimula ka, tapos galingan mo, talinuhan mo, sipagan mo, lakasan mo yung loob mo. Huwag ka mapapagod. Tanggapin mo na magkakamali ka. Tanggapin mo na pwedeng masira yung buhay mo. Tanggapin mo na pwede kang masaktan. Tanggapin mo na pwede kang mawalan ng kaibigan. Kasi that's how it is. Kapag nagseryoso ka na sa buhay, mawawalan ka talaga ng mga kaibigan na hindi nagsiseryoso sa buhay. Kung hindi ka pa nagkakamali, wala ka pa nagagawa. Kung hindi ka pa nawawalan ng kaibigan, ibig sabihin, hindi ka pa nagsiseryoso. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kung yung mga kaibigan mo ngayon, anong ginagawa niyan? Nagsiseryoso ba yan? Humahasal ba sila? Gumagawa ba sila ng mga bagay na makakabuti para sa kanila at para sa pamilya nila? Para sa future nila? Gumagawa ba sila ng mga bagay na magbibigay ng kinabukasan para sa buhay nila? Kung hindi, ibig sabihin mali ka ng kaibigan. Huwag ka matakot mapag-isa. Sa una talaga, mahalaga mag-isa ka lang. If you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. So kung gusto mong mapag-isa, ibig sabihin, kaya mo ang disiplina at focus para maging isang negosyante o hustler. You have to grind your way up. Yun ang kailangan mong gawin. Normal lang maging mapag-isa. Bakit? Kasi hindi naman lahat ay sasang-ayon sa mga goals and plano mo sa buhay. Kung hindi ka pa sinasabihang baliw, ibig sabihin, wala ka pang ginagawang nakakabaliw. Hintayin mo yung pagkakataon na sinasabihan ka na ng mga tao na baliw ka na, ano yung pinaggagawa mo, para kang tanga, para kang gago, laking masyado ng pangarap mo. Ibig sabihin, yun na yun, nandun ka na. You're on your way up. Nasa journey ka na. Enjoy the process, enjoy the journey.
Enjoyin mo lang na sinasabihan ka nila ng kung ano-ano. Enjoyin mo lang na nasasaktan ka. Enjoyin mo lang na nagkakamali ka. Enjoyin mo lang na nawawalan ka ng mga kaibigan at mga tao sa paligid mo. Kasi ganun talaga. You have to sacrifice some things. You have to sacrifice other things. Yung mga bisyo mo, yung mga saya, kailangan mo isakripisyo yan para magawa mo ng maaga. Kung gusto mo magbago buhay mo, start somewhere. You have to be willing to lose for you to win. 2024 na, nandito ako sa Dubai. I'm living the life here and I'm really grateful and I'm thankful to God para sa lahat ng ipinagkaloob niya sa akin blessings. Maraming salamat din sa mga nakasuporta palagi, and I'm doing everything for them. Para sa mga mahal ko sa buhay, sinusuklian ko sila ng pagmamahal na ibinigay nila sa akin nung bata ako. Mas maaga mong masukli sa mga magulang mo, the better. Mas maaga mo silang mapag-retire, the better. Makabili ka man ng Lambo, makabili ka man ng Bugatti, wala akong pakialam. Pinakamahalaga, ang biggest flex, mapag-retire mo yung mga magulang mo. Kung gusto nyo rin mangyari yun, gawin mo ng maaga, habang buhay pa sila para makabawi ka na. Tandaan mo, ikaw lang ang makakapagpabago ng sarili mong buhay. Yun lang yun. Wala nang iba. Huwag ka maghintay ng handout. Huwag ka maghintay na may magbibigay sa'yo. Huwag ka maghintay na may maaawa sa'yo at bibigyan ka ng opportunity o tutulungan ka para makaahon sa buhay. No. Ikaw mismo ang gumawa ng sarili mong alon. Ikaw ang gagawa ng sarili mong alon para mapunta ka sa pangpang kung saan nandun ng mga diamante. You have to do it. Wala kang choice, kailangan mag-isa ka. And on your way, makakasalubong ka ng mga taong tutulong sa'yo at kailangan mo silang i-treasure. You have to treasure them dahil sila ang makakasama mo papunta sa mas malalaki pang bagay. Ako, nakapagtagumpay ako. Napagtagumpayan ko ang negosyo ko. Napagtagumpayan ko kung anong edad ko ngayon. Tingin ko matagumpay ito. Pero on the road to achieving your dreams, sabi nga nila kapag nakaakyat ka ng isa pang bundok, marami pang bundok ang dapat mong akyatin. And ako, I'm on my way sa iba't iba pang bundok to other mountains that I have to climb, and enjoying ko lang yung journey na to. Wala akong choice, I'm gonna do it. Ano man ang mangyari, ano man ang pakiramdam ko, I'm going to get it done. Tatapusin ko ang lahat na kailangan kong tapusin. Ang lahat ng hirap na dapat kong pagdaanan, gagawin ko at hindi ko iindahin. Ano mas sakit, ano mang hirap, tatanggapin ko. Dahil handa ako and I'm ready. I'm mentally prepared. Sabi ko nga, kung bibigay ng mundo sa akin ang pinakamasakit na bagay dito sa mundo, tatanggapin ko. Basta papayagan niya ako, bigay ko din yung pinakamasakit ko. So we're here at Dubai. Abangan niyo yung vlog na to. Desert vlog, Dubai vlog, trip, iba't ibang klase, business meetings. Andito ako to show you guys the possibility that at a very young age, you can change your life. At a very young age, you can help people around you. You can change others' lives. Makakatulong ka sa iba't ibang tao, sa mga pamilya, and makakapagbigay ka ng opportunity for others to make a living. Magbabago lang ang buhay mo kapag nakapagpabago ka na ng buhay ng ibang tao. Tandaan nyo yan. Kung hindi ka pa nakakapagpabago ng buhay ng ibang tao, ibig sabihin hindi pagbabago ang buhay mo. Kaya kung ako sa'yo, leave a positive impact to the world. Pakita mo sa mundo kung sino ka, kung ano ang capability mo, na kaya mo magbigay ng oportunidad sa ibang tao just by doing what you can. Just by starting a business or starting a product, giving services na magkakaroon ka ng mga empleyado na matutulungan mo din. Karoon kayo ng empathy and sympathy sa mga tao sa paligid nyo. Ang tawag doon, compassion. Bigyan nyo sila ng something na magbe-benefit sila dahil sinisigurado ko sa inyo na ibabalik yan sa inyo ni Lord 100-folds pa. Okay? So ang goal natin ngayong 2024, magbago ang mga buhay natin. Let's progress, stay pogi, stay motivated. You know, lupitan pa natin lalo this 2024 at mag-abang kayo sa mga malulupit pa naming ilalabas. Peace out.